hindi naman pwedeng pag-watchlist kaya sasama na ng hold. Kaya nga meron tayong tinatawag na hold departure order at meron tayong tinatawag na watchlist order kasi magkaiba po yung dalawa. Kanina, tinanong ko sa inyo, anong diferensya? Sa inyong paliwanag, wala ako nakita ang diferensya. The difference is the same. It's just the period. Yung epekto po Hindi ay lang parang... Pati yung epekto po, dahil hino-hold yung Pilipino para hindi makalis ng bansa by virtue of a watchlist order. Yun nga po ang nasabi ko po kanina na watchlist order, pero yung epekto po ay halos pareho in the sense na hindi ho basta-basta makakaalis, na hindi muna magpaalam sa Department of Justice sa pamamagitan ng pagkuha ng lifting order o ng allowed departure order. And ang epekto nga po, ang duration nga po is 60 days instead of the longer period kapag HDO na 5 years. Doon po sa sinasabi nyo yung ginagamit po ng dating Pangulo against perceived enemies, well, maaaring naabuso nga po yung poder na yan. At ngayon naman po, ginagamit naman natin doon sa ating perceived political enemy rin. The same circular. Sa akin po, you don't have to worry about that, sir. Pero nangyari po I don't use my powers for any improper motives, especially for any I should say political vendetta. I don't do that. Hindi po ba maliwanag sa ating saligang batas, Article 3, Section 6, na yung right to travel dapat ating i-uphold? Maliwanag po yun dahil hindi ko na po kailangan basahin yung provision dahil alam nyo naman po yun. Opo, meron ho talagang right to travel. May mga exception lang. Just like any other rights, meron po mga exceptions. So it's not unlimited. Yeah, national security, public health, and public safety. Opo. Saan po pumasok si Ginang Arroyo dun sa tatlo na exception? Yung sa tatlo po, strictly speaking, hindi ho natin pwedeng tugma yon. But ang argument po namin dun sa kaso namin ngayon sa Supreme Court is that hindi po, it is not meant to be an exclusive enumeration of those exceptions kasi meron nga pong mga recognized exceptions ngayon. The fact that the court itself, the regular courts, can issue HDOs in cases pending before them kahit wala dun sa tatlong stated exceptions, yung sa korte po, ay pwede. Kasi ang sinabi ng Constitution, as may be provided by law. Opo. Ito po bang Circular 41? Meron po bang batas tulad ng tanong ko kanina? Is there a law authorizing it? Wala po. Wala po. Pero yung meron nga ho tayong mga jurisprudence, katulad po nung tungkol dun sa power ng PCGG, ay isang kaso po, Cantwong case, ay hindi nila pinakialaman yung power of the PCGG to issue whole departure order kahit wala po yan sa batas ng PCGG. At yung batas po ng PCGG is Executive Order number 1. Pero meron pong ilang kaso, yung isa nga po ay nakarating sa Supreme Court na inaffirm po nila yon yung power of the PCGG to issue HDO kahit wala pong batas na nagsasabi tungkol doon. Another example po, yung mga travel ban po. In another case, Pasay versus then Secretary Drilon. In-affirm po yon yung the authority to impose travel ban. Now, travel ban po, that is tantamount to restraining the right to travel. May ilan-ilan pa pong mga example. Nabanggit nyo po yung EO 292. Ito po yung sinasabing provision. Babasahin ko po para maliwanag, para lang maiparating ko sa inyo na hindi nyo pwedeng gawing basihan yon. Ito. Ang pinagbasihan dito, yung Circular number 18, which in part cited Section 3, Paragraph 1, sa Paragraph 2 and 6, Chapter 1, Title 3, Book 4, EO 292. Yun ang source ng authority ng Department Circular number 41. Tama po ba? Opo, I don't Ang sinasabi po ng Section 3, Paragraph 6, it authorizes the DOJ to provide immigration and naturalization services and implement the laws governing citizenship and the admission of stay of aliens. Hindi naman po alien si Ginang Arroyo.
Meron pa hong mga ibang basehan, yung circular number 41. For my education, pwede niyo po bang banggitin? Ang kinukot ko po rito si Father Bernas eh. Meron Baka pa nakalimutan niyang isulat yung sinasabi niyong ibang... meron pa hong mga ibang basehan yung circular number 41, yung mga provision po tungkol dun sa sa mandato, sa mga powers and functions ng DOJ. Lalo na po yung tungkol nga po doon sa the DOJ administers the criminal justice system in accordance with the accepted processes, investigate crimes and prosecute criminal offenders, etc. Now, because of that mandate, meron din po kami under the EO, under Administrative Code, in another provision of the Administrative Code, the rule-making powers. So doon po namin pinasok, o doon pinasok nung mga nag-draft nung circular number 41, the power to issue rules and regulations. Ito nga po, circular number 41, the power to issue HDO and WLO for the effective discharge of the mandate of the powers and functions of the DOJ under the Administrative Code. Rule-making power of the DOJ. Tama Opo. po yun. Opo. Pero dapat po may pinagbabasihang batas yun. Kung hindi man salig ang batas, batas na ipinasa ng Kongreso. Sa ngayon po, ayon sa inyong pagsang-ayon kanina, wala naman po lumalabas pang batas na iyanak ang Kongreso, bakit naglabas na kayo ng Department Circular number 41? Hindi ko po sinasabing hindi ako sumasang-ayon sa inyo na napigilan si Mrs. Arroyo. Maliwanag po yun. Sumasang-ayon po ako sa inyo, pero hindi ako sumasang-ayon sa legalidad ng inyong ginawa. Yung circular number 41 po, gusto ko pong ulitin na hindi ko po yan gawa-gawa. Pagdating ko po sa Department of Justice, nandyan na po yan. And nakita ko naman po na malaking tulong yung pag-i-issue ng mga HDOs and WLOs. And sa tingin ko po, it enjoys the presumption of constitutionality and validity. So until otherwise declared by the Supreme Court as unconstitutional or invalid, we should assume that circular number 41 is a valid exercise of the rulemaking powers of the DOJ and also in exercise of police power of the state through the executive department. You cited national interest. Correct me if I'm wrong, pero yun ang narinig ko sa interview ninyo, na you cited national interest as your justification para pigilan si Mrs. Arroyo at implement yung WLO. Isa po yan sa mga nababanggit ko dati. Pero wala naman po sa higher- Constitution yung national interest kasi tatlo lang pong nakalahad dun eh. Kung gusto natin i-expand na isama yung national interest, baka po pwedeng pag-usapan natin sa Kongreso, lower house and upper house, para ma-expand kung gusto nitong, basta't wala lang, hindi lang contrary sa provision ng Constitution, baka pwede nating gawing isang justification. But in the meantime, that it is limited to 3 na public safety, public health, at saka national security, wala po tayong magagawa kung hindi sundin yung Article 3, Section 6 ng Constitution at sundin yung mga umiiral na batas tungkol dito. Meron po tayong circular number 41 at yan po Hindi ay... nga po batas yun na ginang sekretary. Nagkasundo na po tayo doon, hindi po batas yun at walang batas authorizing circular number 41. Administrative issuance po yan, kahit hindi po siya batas, but it also enjoys the presumption of constitutionality and validity dahil sa tingin po namin ay sakop po yan talaga ng kapangyarihan ng DOJ under EO number 292. And it's actually in the exercise of police power. Now, yung delegated authority po ng isang ahensya ng gobyerno na ipagpatupad ang isang batas provided na may mga reasonable standards na mga nakalagay po dyan sa batas at dun din po sa administrative issuance. Ang position po namin, yun po ang position namin, official position na pinaglalaban po namin sa Supreme Court dito po sa dito sa consolidated cases. Balik ko tayo doon sa pag-implement noong
pag hindi nyo pagsunod doon sa TRO. So, nung November 15, maliwanag na hindi nyo pa alam yung mga kondisyones na na-violate or one of the conditions that was not fulfilled anyway. Just the same, pina-implement nyo yung, or sinuway nyo yung TRO. So, can you now confirm that you defied the TRO issued by the Supreme Court? Whether or not it will be called as defiance, I'm not. Okay, you did not follow. Yes, You did not abide. You did not abide by the TRO. Yes, sir. Yes, Your Nagkakasundo Honor. po tayo doon. Hindi po namin sinunod yung TRO dahil nga po nung oras na yon, yung gabi po na magtangkang umalis yung dating Pangulo, wala pa ho kaming official copy ng TRO. At pangalawa po, since alam ko po, nung in-announce nga po ni Maidas Marquez na may mga kondisyon, hindi pa rin po namin alam kung natupad na po yung mga conditions na yon. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President. Salamat din po. Thank you.